GMRC 4, Quarter 2, Lesson 5, Week 6. Pamilya bilang tagapangalaga at katiwala ng likas na yamang tubig. Mga kasanayan. Para sa balik-aral, ayusin ang mga titik upang makabuo ng mga salita na tumutukoy sa mga larawan ng mga halimbawa ng likas na yaman. Ngayon, ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang pagkakapareho ng mga larawan? Tama! Ang lahat ng larawan ay tumutukoy sa tubig. Kalawa, may tatlong pangunahing likas na yaman. Ito ang lupa, hangin at tubig. Tandaan na ang lahat ng likas na yaman ay dapat alagaan at bigyan ng pagpapahalaga ng tao. Ang lahat ng ito, kabilang ang tubig, ay mahalaga sa buhay ng tao. Ngayon, kung ikaw ay papipiliin o magiging vendor, alin ka sa tatlo? Lupa, tubig o hangin? Kung ikaw ay naatasan bilang pinuno o vendor ng Water Tribe, ano ang iyong ipapahayag na plano at programa para mapabuti ang likas na yaman sa inyong lugar? Ngayon, ating basahin. Daloy, pinagmulan at kahalagahan ng tubig. Kinukuha ng tubig ang mahigit 70% ng ibabaw ng lupa. Ang iyong katawan ay gawa sa halos 60% ng tubig. Ang tubig ay walang kulay, walang amoy na likido na kailangan ng lahat ng nabubuhay upang mabuhay. Humigit kumulang 71% ng ibabaw ng Earth ay natatakpan ng tubig. At ang mga karagatan ay nagtataglay ng humigit kumulang 96.5%. Kailangang pahalagahan at panatilihing malinis ang tubig dahil ang tubig ay mahalaga sa buhay. Ang National Water Resources Board or NWRB, ang ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas at na nangangasiwa sa ating mga yamang tubig at inuming tubig, ay nababahala na ang ating yamang tubig ay lubos nang napapabayaan. Ang maruming tubig ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan, pinsala sa ecosystem, pagkagambala sa food chain at marami pang iba. Sa unti-unting pagpapabaya ay nakalimutan na ng tao ang kanilang mahalagang tungkuling mapanatiling malinis ang tubig. Maraming paraan ang maaaring gawin upang mapanatiling malinis ang tubig. Ito ay tulad ng pagbawas sa paggamit ng plastic, paggamit ng environmental friendly detergent sa paghugas ng pinggan at paglaba, hindi pagtatapon ng langis sa mga wastewater drain, at pagbawas sa paggamit ng kemikal sa pagsasaka o sa ating mga hardin. Isa-isang lagyan ng acronym na tubig ng mga tungkulin o gampanin upang mapanatili ang kalinisan ng tubig. Sa isang bond paper, gumuhit ng larawan ng isang malinis na tao sa kaliwa ng papel at larawan ng isang malinis na globo sa kanang bahagi ng papel. Ang National Water Resources Board or NWRB ay nagbigay ng mga halimbawa sa pagtitipid ng tubig.
Ito ang 3 tipid tips na ipinalabas ng ahensya noong June 24, 2019. Isulat ang titik D kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagpapahalaga o isulat ang titik HD kung hindi ito nagpapakita ng pagpapahalaga sa tubig. Isa-isang lagyan ng acronym na pamilya ng mga tungkulin o gampanin upang mapanatili ang kalinisan ng tubig at maging huwarang modelo sa kalikasan. Ang Solar Impulse Foundation ay naglabas ng 6 na paraan kung paano malutas at maiwasan ang polusyon sa tubig. Una, wastewater treatment. Ikalawa, green agriculture. Ikatlo, storm water management. Ika-4, air pollution prevention. Ika-5, plastic waste reduction. At ika-6, water conservation. Gumawa ng isang maikling liham ng pasasalamat sa ating likas yaman, lalo na ang tubig. Munting pasasalamat sa lahat ng binibigay sa atin araw-araw. Pagpapahayag ng panata bilang isang mabuting katiwala ng kapaligiran. Likas na yaman, lalo na ang tubig. Isulat sa papel at lagdaan pati ng mga magulang. Itugma ang mga konsepto sa ikalawang hanay sa tama nitong paglalarawan sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Isulat sa patlang ang tama kung ang pangungusap ay tama. Isulat ang mali kung ang pangungusap ay hindi tama.